6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sayan panaon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-iiboto, piyan manlingkur at sikatayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palik to. Yan nagamuran na umbali sa tuwan serbisyo. Napag amay unaan to, soy-oy na umbaloy. Aliwan say dilin interes to. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na alapan.
Tan napagalangan subaloy. Matuulad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan ya serbisyo tan tulunged abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3, at Balota. Extraordinario ang kwento. Nurse Aki D, ngam po iti pandemic, nabiyag ti childhood dream ko nga aging artist. Dream come true talaga. Kaduwak tita iti MX3 Plus capsule. I can be extraordinary gapo ti tulong ti MX3. Inayon ko pa iti healthy diet can exercise. God will open a greener opportunity ken ka. Talagpas 300 iti artworks nga nailako kon. Kadwa pa iti aduma-duma nga art exhibits in and out of the country. Ako si Betsaida Lagipo, daytoy ti Extraordinary Story. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, believe. Tara na at pumasyal sa ating pinagmamalaking 100 Islands National Park. Subukan ang mga bagong amenities at activities katulad ng zipline, rappelling, wall climbing, at helmet diving at mag-cliff diving sa Imelda Cave ng Marcos Island. Halina at mag-overnight sa bagong guest house sa Quezon Island. Mayroon din tayong bagong 2-story pavilion, floating cottage, at mga gazebos. Isama po ninyo sa inyong itinerary ang 3 most developed islands: Quezon Island, Governor's Island, at Children's Island. Tiyak nahahangaan din ang ganda ng Quirino Cave, Romulo Cave, Imelda Cave, Cathedral Cave, Coral Garden, Bat Island, at Cuenco Tunnel. Welcome sa New 100 Islands. Hahangaan, babalik-balikan. I choose 100 Islands. I choose 100 Islands. Alaminos City, para sa lahat. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Biyernes na at ngayon ay April 25, 2025. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa loob po ng isang oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa, sa ibayong dagat, pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Kasaysayan na lang daw ang mahal na bigas ayon kay Romualdez. Todo balita. 2 barko ng China na ispatan sa Northern Luzon. Marcos biyahing Vatican na. Todo balita. Alyansa ihahataw kampanya sa malaking baluarte sa Solid North. Todo balita. PNP building sa Basista Pangasinan magkakaroon na ng sariling lote at pasilidad ayon kay Ko Huangco. Todo balita. Sa balitang lokal, Limgas na Pangasinan Beauty Pageant gaganapin mamayang gabi. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa desisyon nitong utusan ng Department of Agriculture na magbenta ng bigas sa halagang 20 kada kilo sa Visayas. Ayon kay Romualdez, isa itong malaking hakbang upang maging abot kaya ang presyo ng bigas ng bawat pamilyang Pilipino.
Simula pa lang ito, gagawin nating alaala, kasaysayan na lang, mahal na bigas. Sa tulong ng whole of government effort, masusundan ito hanggang maabot ng programa ang bawat sulok ng bansa, sabi ni Romualdez. Inanonsyo ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magbebenta ng bigas sa halagang 20 kada kilo sa Western, Central at Eastern Visayas simula sa susunod na linggo. Ayon kay Chu Laurel, ang rental o retail price ng bigas na umabot sa 60 kada kilo noong nakarang taon ay bumaba na sa 35 hanggang 39 pesos kada kilo. Kinumpirma kahapon ng Philippine Navy na na-detect nito ang presensya ng 2 barko ng China People's Liberation Army o Army Navy sa northern coast ng Luzon nitong Abril 22. Sinabi ng Philippine Navy na naispatan ang 2 barko sa tulong ng kanilang intelligence, surveillance at reconnaissance capabilities. Ang Shandong na inilarawan bilang short take-off barrier arrested recovery aircraft carrier ng China ay nasa 60,000 tonelada at may top speed na 31 knots. May sukat itong 305 metro at beam na 75 metro at may kakayahang magdala ng 30 na aircraft. Samantala, alas 11:47 ng umaga naman ng kaparehong araw nang mamonitor din ang isang Type 8158 Chinese electronic surveillance ship sa Pagudpod, Ilocos Norte. Bibiyahin na sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos patungong Rome para makipaglibing kay Pope Francis sa Vatican City bukas Abril 26. Ito inihayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang nitong Huwebes kasunod ng anunsyo noong Miyerkules na dadalo ang Pangulo at unang ginang sa paghatid sa huling hantungan kay Pope Francis. Gayunman, walang ibang inigay na detalye ang opisyal kung may makakasama iba opisyal ng gobyerno ang first couple sa pagbiyahe nitong Huwebes ng gabi. Nakatakdang dalhin ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang Powerhouse Senate slate na iniendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang buong pwersa ng kampanya nito sa Pangasinan ngayong Biyernes bilang pagpapasigla sa Solid North at ika-4 na probinsya na may pinakamaraming botante sa buong bansa. May mahigit 2.15 milyong rehistradong botante ang Pangasinan kabilang na ang component city ng Dagupan at nakapagtala rito ng 87.18% turnout noong 2022 kaya't nananatili itong isa sa mga pinakamahalagang lalawigan tuwing halalan. Ang probinsya ay nagbigay ng 1.29 milyong boto para kay Pangulong Marcos noong 2022 elections. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, nagpaabot ng pakikiramay ilang world leader sa pagpanaw ni Pope Francis noong Lunes. Kabilang dito si US President J.D. Vance na aniya ay lagi naalala ang homily ng Santo Papa noong panahon ng COVID-19 na pandemic. Nagpost din ng White House sa X ng Rest in Peace, Pope Francis. Ilan sa mga nagpaabot ng pakikiramay si Italian Prime Minister Giorgia Meloni na tinawag na great man si Pope Francis. Nagdalamhati rin sina French President Emmanuel Macron, Indian Prime Minister Narendra, Israeli President Isaac Herzog, Irish Prime Minister Michael Martin, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, Palestinian President Mahmoud Abbas, Egyptian President Fattah al-Sisi, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed, Lebanese President Joseph Aoun at Kenyan President William Rufo. Matinding pighati rin ang naramdaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpanaw ni Pope Francis. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa balita mula sa Kapitolyo, gaganapin mamayang gabi ang inaabangan na Limgas na Pangasinan 2025 Beauty Pageant at Coronation Night. 21 mga dilag mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ng Pangasinan ang magtatagisan ng talino at ganda sa nasabing Limgas na Pangasinan. 5 ang mananalo sa top titles, samantala ang Limgas na Pangasinan title holders, ang top 3 ay bukod sa kanilang cash prizes na personal na pupunta sa kanila, meron ding premyo na pupunta sa bayan na kanilang nirerepresenta at sa kanilang advokasya.
Ibinahagi ni Congressman Marco Wangco ng Distrito 2 sa kanyang talumpati sa ginanap na groundbreaking ceremony ng bagong gymnasium ng PNP sa campus sa Lingayen ang plano para sa bayan ng Basista na bahagi ng kanyang distrito. Ayon kay Congressman Wangco, una nilang layunin na isama o i-integrate ang bagong gusali ng PNP sa itatayong bagong munisipyo ng Basista. Ngunit ayon sa kanya, ang desisyon ay nakasalalay sa hepe ng PNP at kinukonsidera rin ang mga usaping pangseguridad. Ayon pa kay Wangco, naisip niya na baka kaya hindi sinasama ang PNP buildings sa mga munisipyo o sa mga municipal at city buildings ay dahil may mga security considerations. Dagdag pa niya, dahil dito ay nabuksan ng kanya kaisipan na dapat may ibang solusyon. Bilang tugon, nakipag-ugnayan siya sa alkalde ng Basista upang bumili ng panibagong lupa para sa itatayong bagong munisipyo habang manatili namang standalone hiwalay ang gusali ng PNP sa kasalukuyang lokasyon nito. Dagdag pa ng kongresista, palalabakin pa nilang lupa ng kasalukuyang PNP building upang makapaglagay ng sariling paradahan at iba pang pasilidad para sa maayos na serbisyo sa komunidad. Isang bagong patimpalak naman ang handog ni Congressman Christopher De Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan at isa ito sa mga events sa Bangus Festival sa lungsod. Ang nasabing patimpalak ay tinawag na Dagupan Placemaking. Inanunsyo ng opisina ni Congressman Christopher De Venecia na mula sa 70 o 70 na entries ay meron ng shortlisted entries para sa Placemaking Dagupan Contest. Ang nasabing shortlist ay nabuo sa tulong ng isang grupo ng design practitioners sa pangunguna ni Dagupan Architect Wendell Tamano na kapartner naman ni Congressman De Venecia sa pag-conceptualize ng nasabing kompetisyon. Samantala, ang panel of judges ay pipili ng first, second at third place winners. Lahat ng mananalo ay iaanunsyo at bibigyan parangal sa April 29 alas 4 ng hapon sa SM Dagupan. Sinimulan na kahapon ng PNP Alamino City Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, katuwang Regional Civil Security Unit ng Police Regional Office, ang 2-day LTAF Caravan, License to Own and Possess Firearm at Firearm Registration sa lungsod ng Alaminos. Ang LTAF at FR ay isang proseso kung saan hinihikayat ang mga mamamayan upang maging responsabling gun owner para sa seguridad ng bawat isa. Sa mga nais magparehistro, magtungo lamang sa Alaminos City Gymnasium hanggang ngayong araw, alas 7 hanggang alas 5 ng hapon. Sa bayan ng Bulinaw, ang nasabing bayan sa pinakadulong bahagi ng Western Pangasinan ay nagse-celebrate din ng kanilang fiesta. Samantala, meron din silang beauty contest. Ito ay kanilang tinawag na Sirena Nan Baybay 2025. Sa nasabing kompetisyon, ang pageant night ay gaganapin sa April 30 sa El Pescador Bulinaw Coastal Park. Ang Queen Sirena Nan Baybay ay tatanggap ng 20,000. Ang Sirena Nan Baybay Tourism ay tatanggap ng 15,000. Ang Sirena Environment ay tatanggap naman ng 10,000 pesos. 7,000 pesos sa first runner-up at 5,000 pesos sa second runner-up. Sa harap ng tumitinding krisis sa kalusugan ng kaisipan, muling umaangat bilang mahalagang tinig ni Managina De Venecia sa pamamagitan ng kanyang platapormang Love, kung saan ang letrang O ay nangangahulugang overall mental health. Ayon kay Dr. Lourdes Carandang, o mas kilala bilang si Dr. Hani Carandang, sikat na child and family therapist at clinical psychologist sa nakalipas na 50 taon, nakita ko kung gaano ka-urgent ito during these turbulent times of unprecedented rise of the incidence of mental health concerns like anxiety, depression, and even suicide, especially among our young people. It is very important and quite urgent that we pay attention to mental health and that we talk openly about it in public discourse. Binigyan din pa niya na now, more than ever before, ito ang isa sa pinaka-importanting issue na dapat natin pagtuunan ng pansin, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa Pangasinan, kinumpirma ng Philippine Mental Health Association, Pangasinan Chapter ang patuloy na pagtaas ng mga konsultasyon kaugnay sa mental health.
Ngunit sa kabila nito nanatiling sagabal ng stigma at kakulangan ng impormasyon dahil kung bakit marami na niyang humingi ng tulong o kaya dumidiretso muna sa mga tradisyonal na mga gamot. Isa rin sa mga pinakamabigat na suliranin na yung pagdami ng kaso ng suicide na madalas na naguugat sa kawalan ng maagang intervention at suporta mula sa pamilya. Ngayon, naghahangad na muling makabalik sa Kongreso, bitbit ni Manay Gina ang layuning palawakin pa ang programang magbibigay suporta hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa mental at emotional na kalagayan ng kanyang mga kababayan. Ang plataforma niyang Love ay malinaw na mensahe, hindi lang puso ang kailangang alagaan, kundi pati ang isipan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Umarangkada na ang Tour of Luzon Great Revival. Ipinakita ni Ju Dae-young ng Gapyeong Cycling Team ng Korea ang kanyang lakas at eksperyensa sa pagkupo sa 190.70 kilometro Paway to Paway Stage 1 ng MPTC Tour of Luzon. Bumanat ang 29 years old na Korean national champion sa huling 30 o 30 kilometro para maglista ng bilis na 4 na oras, 12 minuto at 45 segundo sa kanyang stage win na sinimulan at tinapos sa harap ng Poway Church kahapon. Samantala, sa nasabing kompetisyon, ang individual general classification champion ay tatanggap ng 500,000 pesos, habang ang team champion ay magbubulsa ng 1 million pesos sa event na suportado ng iba't ibang mga sponsors. Kasunod ng stage 2 ay ang pagpadyak ng 130.33 kilometer vegan San Juan Stage 3 bukas. Samantara magkakaroon ng stage na kung saan dadaan naman sa lalawigan ng Pangasinan at mag-i-end sa Kapitolyo. Sumahan niyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Shadow. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Kantabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Oras po natin, ganap na alas 5:18. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako bilib. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Botosan, Tulungan Tayo Party List, number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota. Political ads paid by 64 Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. Marcoleta sa Senado, Marcoleta sa inyo'y magseserbisyo, malalagot ang mga mapangabuso. Marcoleta sa Senado. Iboto Dante Marcoleta for Senator, number 38. Political advertisements paid for Dante Marcoleta. By Romulo de los Reyes. DWIC. Liway Manantan At Susan Yadaw sa Todo Balita.
Okay mga kaibigan, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Alas 5:21 na at welcome sa ikalawang bahagi ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po kami pa rin po ang inyong mga makakasama, excited dahil medyo matagal po tayong hindi nagkasama-sama. Ako po si Susan Valdez Shadow. At ako naman po si Liway Manantani Paragire, and we're back sa mga nakamiss at namimiss ang ating programa. Namimiss kami ay eto na po, nagkaroon lang ng konting technical problem nitong nakaraan pagkatapos ng Holy Week. Oo, kasi nung nagme-maintenance sila, yun yung kagandahan ng maintenance na tinatawag. Nung makita nilang merong defect, inayos na kagad kaysa doon sa lumala pa. Kaya yun yung nakita nila yung merong konting diferensya. Kaya inayos na para hindi na siya lumala. So yan, yung mga nababahala, ang daming tumatawag, ang daming mga concern kung ano na nangyari. Oo. Maraming salamat po sa nyo, sa pagme-message nyo at pag-aalala. At yun nga, namimiss nyo yung mga programa ng DWIC Dagupan. Ayan, ganun din naman po kami. Siyempre, na-miss din namin kayo at saka yung pagprograma po natin. Pero ngayong araw po, maraming ganap. April 25, ang bilis nung last na nagkasama-sama tayo, April 16. Tama 16, ba yun? oo. Bago yung Monday, Thursday na 17. Oo, so parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 days. Ayan, isang linggong 8 days na nawala po kami sa ere. Ayan, but we're back. So, pag-usapan po natin, syempre, makaganapan po dito sa ating lalawigang Pangasinan, ang galing. At saka mga kaganapan po dito sa buong lalawigan. Ngayon sa Dagupan City, dadating ang alyansa, pero yung inaasahan nila na pagdating ni Pangulong BBM, Pangulong Bongbong Marcos, ay medyo hindi matutuloy. Dahil nga sa makikilibing, nasa Vatican na. Punta na ng Vatican si Pangulong Bongbong Marcos. Pero buti na lang at dadating sana. Kasi malamig na ang Astrodome. Ang lamig daw ng Astrodome. Oo, buong hanggang CR. Kaya sabi nung mga sabi naman nagko-comment, buti na lang kasi 'di ba palagi ang Astrodome kapag panahon ni Mayor Brian Lim, inayos niya. Tapos ganyan kasi politika sa Dagupan on off. Pag wala siya, napapabayaan. Nung bumalik siya noon, inayos niya muli. Yan 'di ba naging ginamit yan sa COVID. So talagang ginamit siyang tawag na doon? Parang isolation, parang ganun. Quarantine. Quarantine facility. Nung una, vaccination. The biggest vaccination center dito sa lungsod. At ito yung pinakamalaki sa buong Pangasinan that time. Tapos, ginamit din siya ng mga nagka-quarantine. Ayan. So, talagang malamig siya doon. Talagang inayos siya doon. So, after noon, medyo napabayaan na naman. Yan, kasi nga hindi diyan ginaganap yung mga activities ng lungsod. Pero yan dahil si BBM kasi ang gusto daw niya yung makamasa. Kaya ayaw niya ng kahit sa Lingayen, kaya daw ayaw niya sa season noon. Di ba meron kaya ginanap doon sa Narciso Gym. Iba't iba yung venue kasi gusto niya yung masang approach. Kaya gagawin sana dito sa Astrodome. Kaya inayos yung Astrodome. Kaya malamig na uli yung Astrodome. So yung mga nagba-basketball diyan, di ba? At least kahit paano, kahit na hindi nila i-full lahat yung mga aircon, at least meron na malamig na inayos na. Sana tuloy-tuloy. Hindi yung porque may president na dadating, siya na lang yung palalamigin. Mas importante naman yung taong bayan dapat. Pero isa sa mga nakagamit na kaagad yung sa malamig na kondisyon niya ay ang Commission on Elections Pangasinan dahil nagkaroon po sila ng province-wide na pagpupulong. Kailan? Itong mga nakaraang araw lang. Dahil naman sa malapit na yung election. Malapit na po ang May 12. Kaya ang hindi lang po COMELEC ang todo ang preparasyon, kundi ganoon din ang Philippine National Police. Kasama na rin ang iba pang law enforcement agencies na katuwang ng PNP in making sure na sa yung security
pagdating po before, on, and after election. Dahil importante rin po yung pagkatapos ng election dahil naman sa kailangan secured ang mga balota. Lalo na dun kasi ang sa congressional at saka yung mga mananalo sa Senado, hindi naman malalaman po yan immediately days after ng election. Kung minsan less than a week. Saka maipaproclaim kung sino-sino po yung mga nanalo. Pero ituloy ko yung dinidiscuss natin kanina. Supposedly, gaganapin nga po yung event ngayong araw kasama si BBM sana dyan sa Astrodome. Pero dahil nga hindi siya makakarating, so hindi po matutuloy yung pagdating lang niya. Pero yung mga kababayan po natin na nag-aantay ng ayuda na ipagkakalo po ng DSWD, take note po ha, DSWD yan, pera po national government yan, na kung ano man yung matatanggap nila ngayong araw, sa DSWD po yan. Ayan, wala pong galing sa personal na bulsa ng kahit na kanino, kundi galing po yan sa national government. Pwede natin alam kung ano yung mga event. Kasi yung programa, yung katulad nung sa yung sa Lingayen. Yung sabay-sabay yung mga ayuda mula sa iba't ibang government agencies. Ayan. Pero dun sa naman, okay lang daw kay President yung social na lugar at least yung malamig na venue para sa mga tao na makikinig naman sa rally. So, darating nga po ngayong araw ang alyansa ng, alyansa dito po sa Dagupan City. So, inaasahan sina DILG Secretary Benhur Abalos, si Makati City Mayor Abby Binay, Senator Ramon Bong Revilla, Senator Pia Cayetano, dating Senator Pamphilo Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Senator Manny Pacquiao, Tito Soto, si Erwin Tulfo, ganun din si Congresswoman Camille Villar, anak ni Senator incumbent senator yung nanay niya, dating senator yung tatay. Yan, at saka Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ayan. Kompleto ba yung slate na dadating? Ang sabi nila, mga 7 or 8 ang darating. Yung iba pang kasama sa alyansa alyansa para sa bagong Pilipinas, kasama pa sa kanilang senatorial slate sina Senator Bong Revilla, Senator Amy Marcos, nabanggit na ba si former Senator Ping Lacson. Humiwalay na wala at saka hindi na binabanggit si Amy Marcos. At saka si Abby Binay. Kasi nag-independent na raw siya. So inalis parang inalis na nila sa alyansa si Senator Amy, kaya independent na siya ngayon. Anong oras yung rally? Alas 3, kung ako nagkakamali. So ibig sabihin, expect na magkakaroon po ng heavy traffic dyan sa may bahagi ng Lukaw. Ayan, kaya nga kung pupunta kayo dyan, kung dadaan kayo dyan, iwasan nyo na lang na dumaan dyan. Sa Lukaw. Dadaan sila sa may Venecia Expressway. Magkakaroon din kahit papaano ng pagbagal ng daloy ng trapiko. Pero mas doon okay sa areas na papasok sa venue. Kaya iniisip ko nga kung pupunta ako ng Weste, may daan dyan sa Calasiao. Oo. Yung tapos may shortcut doon na iikot doon sa may Arco. Oo, pero hindi ko pa nadaanan yun, kaya parang alanganin ako lalabas pasukin. doon sa may 7-Eleven. At yun mga kaibigan, pero bilis na oras natin wala tayong commercial. Siyempre meron. Alas 5:30 na po. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. DWIC. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico.
Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Extraordinaryo ang kwento. Hanson ang inaldaw iti duwa nga ka-fake and catering services mi. Siguraduek nga usto amin. Kaduak iti baligi babaen ti apo nga Diyos ken iti tulong ti MX3 capsule. Naada ti na sustansya nga alpha, beta, ken gamma kaduan ti kusto nga dieta ken ehersisyo. Inayon mo pa iti outreach programs mi tapno aging instrument kami iti blessings ni apo. Siak ni Judge Marquez, MX3. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako bilib. At sayan panaon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-ieboto, pian manlingkor at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palik to. Yan nagamuran na umbali sa tuwan serbisyo. Napag amay unaan to, so ay na umbalay. Aliwan say dilin interesto. Siya say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na alapan. Tan napagalangan subalay. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulong at abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia parad mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at balota. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Chika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. Pakinggan natin ang tinig ng babaeng ito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin! Harapin niyo ako! At pakinggan naman natin ang tula ni Mayor Rami Paraino. Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Paraino, ang tunay na anak ng Ordaneta. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo! Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman ricado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. DWIZ. Alas 5:36 at welcome po sa programang Todo Balita at Komentaryo. Paghatid pa rin po natin ang ating mga balita mula sa lalawigan ng Pangasinan. Medyo matagal din yung ang tagal ng talaga ng bakasyon natin. Kumusta na ba ang ating lalawigan? Sa mga nagtatanong po kung ano pa rin ang mga programa ng ating
gobernador, si Governor Ramon Monmon Gico III. Siyempre po yung pinagmamalaki pa rin na tuloy-tuloy pa rin po yung Government Unified Incentives for Medical Consultation. Pero kahapon, merong fake news na nasagap doon sa Alaminos City. Yung meron nga kasi niya yung card ng Gico card, ano tawag doon? Giconsulta card. Actually, i-consulta card yun, ano? Hindi ko pa kasi nakita. Pero kung ano mang card yun, ito po ay para sa mga nakapagparehistro na. Yes, oo. Ang balita kahapon doon sa Alaminos City, may kumakalat na may nagsisirculate na balita na yung mga may bit-bit na card, pumunta lang sa opisina ni Congressman Art Celeste at magsakada. Alam nyo, ganun. Isakada nila yung kung ano man yung mag-claim, kung ano man yung mag-claim nila dun sa dun sa card na yon. Pero wala pong katotohanan, at yun nga yung ipinapakalat nga kahapon. Walang katotohanan, siyempre mampas nung era, magagalit parehong kampo, kasi pupunta sila doon, bit-bit kung ano man yung card na yon para kunin, kung ano man yung kukunin nila, pero wala pong ganon. Parang parang nangyari na yan noon. Parang totoo tuloy yung sinasabi na meron silang kung sino man yung inorganisa na taga bando sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Pangasinan na yung di umano, allegedly, ang papel o ang trabaho ng mga taga-bando na to, i-feedan sila, bibigyan sila ng ganito na kanilang script at ibandoda. Yung ibabandoda, fake news, ikakalat nila. Parang kumbaga halimbawa parang simpleng makikikumusta lang. O, so pwede niya, gano'n. Tapos, so mga gano'n na. Kung ano man yung ibabalita nila. Tapos, alam mo naman yung halimbawa, sinabi ko sa'yo, sinabi mo naman kay Pare Alan, si Pare Alan naman, kinuwento niya sa kapitbahay, si kapitbahay. Yung pass the message. Kumalat ng kumalat. Lalo na pag ang topic ay ayuda. Oo, Diyos ko dahil. Parang wildfire yan. Correct, ang bilis kumalat. Kahit na para kang nagpa-presscon. Kahit na sabihan, dalawang tao lang sabihan mo, may ayuda doon ka mo. Duarang tulabatan, sigurado bilis pa sa alas 4 nakakalat yan. So yung programa po ng ating provincial government na ito po ay conceptualized by Governor Monmon Gico III. Ito yung Giconsulta o yung tinatawag na, ito po yung Government Unified Incentives for Medical Consultation. Ito po yung isang paraan na naisip po ng ating provincial government sa tulong po ng Sangguniang Panlalawigan headed by Vice Governor Mark de Guzman Lambino para mahikayat po ang mga Pangasinense na magpa-enroll sa e-consulta program ng PhilHealth. So, pinartneran po yan ng provincial government yung Giconsulta, yun nga po yung Government Unified Incentives for Medical Consultation, incentives. So, ito po yung cash na binibigay sa mga pupunta at magparehistro. Ito naman ay para may magamit sila na pang pamasahe, pangkain o kung ano pa man. Dahil nga tayo, hindi lang Pangasinense, mga Pilipino, hirap na hirap po yan na pumunta magparehistro sa PhilHealth man o kung anumang programa yan ng government at maraming dahilan na sinasabi. O para ma-eliminate yung dahilan na walang pamasahe o yung hanap buhay nila, naisip po itong Government Unified Incentives for Medical Consultation. Kumbaga, ito na, magparehistro ka para registered ka na at pag magpakonsulta ka through the e-consulta program ng PhilHealth, ando na yung pangalan mo. Ando na yung ilang information patungkol sa'yo. Merong merong parang kwentong barbero, hindi kwentong barbero, kwento sa isang corner ng Pangasinan. Isang mayor daw yung nandun, tapos mga grupo ng media ang nandun. Sabi nung isa, binanatan ko yan si Gico. Ay, imagine nyo, 1.8 pala yan, 200 lang binibigay niya. 200 lang binibigay niya. Yung 1.8 binubulsa niya, mata ko. Ganun daw yung kanyang yung kanyang term. Ulitin mo nga, sabi naman daw nung mayor na nakikinig. So, inulit.
Sabi niya, aliwa kayo. Ang gobyerno hindi namimigay ng pera, yung ahensya yon hindi nagbibigay ng pera. Aliwatay ibabagam. Buti na lang maski magkasama sila, kalyado niya yung taong yon, kinorek pa rin nung mayor yung sinasabi niya na ibinubulsa. Dito to naman, walang ibinibigay na cash ang PhilHealth sa individual na politiko or individual na opisyal ng gobyerno, kundi sa hospital Kahit kayo, di ba? binabayad. Kahit kayo, kapag kayo po ay nagpa-ospital, binibigay ba sa inyo yung coverage, yung amount na coverage ng inyong, kung ano man yung sakit nyo nung kayo ay nagpa-ospital? Hindi naman po ibinibigay sa inyo o kanino man na cash, kundi coverage. Sana, maganda rin naman na makinig sa mga komentarista kung minsan. Kaya lang dapat sana mag-research muna bago kung ano man yung mga ipinapahayag nila. Mag-research muna. So, ang Government Unified Incentives for Medical Consultation sa Pangasinan, may 1 million na ang nabigyan ng libreng serbisyo medikal at cash incentive dahil sa Consulta Plus. Consulta Plus Government Unified Incentives for Medical Consultation. Ito yung Consulta plus G-Consulta. Ayan. At ito yung kung sakali mang yung proyekto nga po ng provincial government. Totoo na merong anong tawag nito? Bawat isa ay entitled ka na magpakonsulta para sa libreng konsulta. Manggagaling po sa PhilHealth. Pag halimbawa si Aaron Liway nagpakonsulta sa PhilHealth, magbabayad ang PhilHealth sa facility. Sa health facility. Sa ospital. Oo. Magbabayad. Babayaran niya yung consultation ni Aaron Liway. So yung pera yon pupunta yan sa health facility, sa ospital. Siyempre merong ang provincial government, merong health board na tinatawag o kung ano man yung yung hahawak doon sa pera na yon, nagagamitin naman para pa rin sa mga health concerns, mga proyektong pangkalusugan. Proyektong pangkalusugan ng ang gobyerno. Katulad nga po ng isinasagawa na ngayon, meron yung hospital modernization, itong Umingan Super Community Hospital, malapit na matapos, state-of-the-art Umingan Super Community Hospital. At may mga pero ito, wala pa naman yata ang naibibigay. Wala pang naibibigay ang PhilHealth. Ayon na rin sa PhilHealth. Hindi pa nagbibigay yata kahit isang sentimo sa provincial government. Pero syempre, nakita na kung meron man o yung perang mga yon, meron ng pinaglalaanan. Kagaya ng lahat ng mga ito, hospital modernization, although ongoing na para tuloy-tuloy tuloy-tuloy lahat ng mga serbisyong medikal ng probinsya para sa mamamayan. Dahil bago pa man, hindi pa po naumpisahan yung implementation nitong G-Consulta program ng ating probinsya, hindi pa po yan na i-launch officially noon ni Governor Gico, ay pag-upo po ni Governor Gico at ni Vice Governor Mark Lambino ay nag-umpisa na rin po yung kanilang pagsasaayos, pagpapalakas ng kapasidad ng mga ospital ng probinsya. Ayan, yung hospital modernization na ginagawa po ng probinsya, meron na pong hemodialysis center, merong mobile prosthesis at orthosis clinic doon sa Lingayen District Hospital. At yung ang tinatayo na rin yung modernong Lingayen District Hospital at Eastern Pangasinan District Hospital, itatayo na rin ang Alcala Community Hospital. Yan ang pinakabago po na madadagdag na ospital ng probinsya. At merong newly hired medical professionals, mahigit 1,000 yan. 1,459 newly hired medical professionals. Ayan. At meron daw 48 na bagong medical equipment ang nabili sa loob lang ng 2 taon. So talagang focus talaga. Kasi naman kahit na maraming hospital, kung wala naman itong maayos na medical equipment, useless. Wala namang silbi to. Kaya nga, ang plano nga po ni Governor,
hindi lang nakafocus sa Bulingit Hospital o sa Pangasinan Provincial Hospital, kundi lahat na ng hospital para kapag ka doon na, hindi ka na kailangan pang i-refer o pumunta pa sa Provincial Hospital dito po sa sa Bulingit, kundi doon na rin mismo kung saan nandoon yung inyong district hospital o community hospital. So sa loob ng 3 taon nakapagpatayo ng 2 dialysis center, isa sa Western Pangasinan District Hospital at saka sa Lingayen District Hospital, at nakabili ng karagdagang 26 dialysis machine ang probinsya sa pumumuno po ni Governor Kiko. Ayan. At yun nga po, yung tuloy-tuloy pa rin po yung pag-enroll pa rin po sa G-Consulta ng ating mga kababayan o sa e-Consulta plus G-Consulta ng ating mga kababayan, dahil nga yung target niya ay ito nga, lahat na ating mga kababayan ay makapag-enroll po sa konsulta program po ng PhilHealth. So yun nga po, ito pong tuloy-tuloy na implementation ng G-Consulta o Government Unified Incentives for Medical Consultation. Baka sabihin, bakit election period, bakit nagsasagawa ng ganyan? Ang sagot po doon, bago pa man po mag-umpisa ang campaign period, ay nakakuha na po ng permiso ang provincial government sa COMELEC para sa tuloy-tuloy na implementation ng nasabing program. Kaganon din yung iba pang programa ng national government naman, yung pagbibigay ng mga financial assistance. Basta klaro lang po ang rules ng COMELEC kaugnay nito. Ang nakalagay lang dun sa venue kung saan gaganapin ang G-Consulta o yung iba pang government, national government programs na nagbibigay ng ayuda o assistance ay walang mukha ng sino mang politiko, incumbent man o hindi. Basta kung ano lang yung pangalan po ng programa at syempre ng kung ano mang departamento ang nag-i-implement, yun lang yung andon. Pero syempre kung itong Government Unified Incentives for Medical Consultation Program o G-Consulta, syempre yung mga taong andon ay yung mga empleyado po ng probinsya. Baka sasabihin na naman, ginagamit ang mga provincial government employees dito sa kampanya na to. Programa po yan ng gobyerno. Kaya ang tatao po doon na tatanggap ng mga ibibigay na dokumento ng mga Pangasinense na magpapa-enroll sa G-Consulta, mga provincial government employees syempre. Yes, oo. Kanina nagsimula tayo sa pagbanggit dito sa mga tungkol sa mga lumalabas na mga fake o mga peking mga impormasyon. Meron din dito po sa nakapost sa province ng Pangasinan Facebook. Babala sa publiko, may kumakalat ngayon sa Facebook na post na may downloadable link kung paano daw i-print ang G-Consulta card. Parang ano yan Parang yung PhilSys ID. Oo. Fake o peke ito at hindi otorisado. Ginawa ito para siraan ang maganda layunin ng G-Consulta program. Ayan. Na layong tulungan ng lahat ng mga Pangasinense na may enroll sa PhilHealth. So paalala, huwag i-download, gamitin o ipakalat ang peking link o card. Ang totoong G-Consulta card ay pinamamahagi lamang sa tamang proseso. Ang nagpapakalat ng ganitong fake content ay maaring managot sa batas. So maging responsable, maging mapanuri, huwag maniniwala sa fake news o disinformation. Suportahan natin ang programang may malasakit sa kalusugan ng bawat Pangasinense. Ayun. Ayan, huwag kayong makikinig sa mga nagbibigay po ng mga maling mga impormasyon. Lalo na yung mga impormasyon na never nyo namang narinig ever since mula nung umpisa ng mga programa ng provincial government. Okay, so ang bilis po na oras natin, alas 5:50. By the way, mamaya po yung yung coronation na ba? Mamaya. Pageant night and coronation, malalaman na kung sino-sino yung top 5 yun may title holders yung top 3 and then second runner-up and third runner-up. At yun, mula nung inumpisahan under ni as chairperson ni Mama Angiko, itong Limgas na Pangasinan, ay yun nga, yung minimum height ay 5'4" dahil automatic po yung top 3 na mga Limgas na Pangasinan queens nilalaban po sa mga national beauty pageants. At sabi nga ni Mamaan,
Bukod sa cash prize po na tatanggapin ng mga beauty queens, ay meron din pong ibang premyo na nakalaan naman para sa kanilang mga advocacies. So that's +1. Plus idinagdag, meron ding project para sa local government unit na nirepresent ng beauty queen. So parang 3 yung premyo. Worst? Parang 1 million? 1 million. Yan. Pero meron po silang menu. Sabi po ni Mamaan, meron silang menu patungkol sa turismo. So yung project pipiliin po nila doon. So ang magpo-propose ng project ay local government unit. So cash prize na mapapanalunan ng beauty queens plus premyo para sa kanilang sariling advocacy plus premyo para sa kanilang local government unit. Okay. So mga kaibigan, oras po natin, ganap na alas 5:52. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Okay, noong isang araw nagkaroon na tayo ng pagkakataon na makapag-cover din sa wakas sa isinasagawang sorties, bang tawag doon, ng Team Life. Kasi nga, dinig nga natin, wala daw tao, konti daw yung tao sa mga pinupuntahan nila. Nung nakita natin, mukhang konti nga. Pero habang tumatagal naman, ang dami naman na. Pero yung nakita nating kagandahan sa mga ginagawa nila ngayon, yung parang yung approach nila ngayon, parang kumbaga sa parang man-to-man approach. At saka parang mas personal, mas closer at saka mas lighter na klase ng rally o kaya caucus o kampanya. I-compare mo nung nakaraang eleksyon, 2022, ang laki ng pagkakaiba. Pero ako mas na-appreciate ko yung ngayon. Kasi dati nagse-set up pa sila ng maraming, may LED, kung ano-ano pa yung set up nila. Plus yung magkabilang grupo. Yung noon, kahit siguro sa ibang lugar, hindi lang sa Dagupan, pinupuntahan ng mga tao, merienda. True. At ang daming bata, noon, yung mga bata, sila yung andun sa front row. Kasi hinintay yung mga merienda na inibigay. Although yung nakita natin. Pero kanyata kasi naman bawal. Bawal mamigay ang mga kandidato. Oo. Nakikita natin, meron ding mga bata, pero talagang dumarating po sila para makinig sa sasabihin at mensahe ng mga kandidato. So yun yung nakita natin na ay napuntahan ho namin caucus ng Team Life dyan sa Maliwood. Pero yung naririnig nga po natin kasi nga nauubos na yung kanilang mga tarpaulin dahil nga sinisira, winawarat.
yung mga yun, ano talagang galing yan sa, yung pambili nila ng mga tarpaulin, galing yan sa dugot pawis nila talaga, hard-earned money yung mga pinambibili nila ng mga tarpaulin. Pero ang maganda rito, yung ating mga kababayan sa Dagupan City, yung kanilang mga supporters, sila na mismo yung nagpapagawa ng tarpaulin na ididikit nila sa kanilang bahay. Na para ipakita yung suporta nila dito sa kanilang mga sinusuportahan. Yan, katulad nga po ng mga nasa grupo po ng Team Life, yung po mga supporters na nila, sila na yung bumibili ng kanilang tarpaulin. Kaya siyempre pag pag-aari mo yon, ay aalagaan mo rin yung tarpaulin na yon. Walang pwedeng bastang paano na yung term ko doon, yung warakin, yung mga tarpaulin o sirain, yung mga tarpaulin ng ating mga kababayan. Ilatag na lang po ilatag nyo na lang ang inyong mga plataforma. Pwede ba yung siraan, Diyos ko, mula ng day 1 hanggang sa last day ba, na iisa na lang ang sinasabi, paninira na lang ang sinasabi, wala nang narinig na bago yung ating mga kababayan. Ilatag na lang kung ano yung gagawin, wag na yung paninira na talaga namang puro naman kasinungalingan. Okay lang yung sabihin mo kung anong ginawa ni Poncio Pilato kung totoo. Tama. Kung totoo na ginawa ni Poncio Pilato yung ganon. Pero kung ganito yung gagawin mo, katulad yung nabasa ko na na naman yung kanila ibinenta ang Macador, ibinenta ang tubig. Oh my God. Sabi ko, alam na, ang tagal ng na yan na ipinaliwanag. Nasagot na po yun noon. Na yung nagbenta ng kung ano yung kwento ng pagbebenta ng Macador at yung pagbenta ng tubig, na ang nagbenta naman ay during their administration, parang wala talaga, puro parang masarap talaga yata magsinungaling, parang yun yata yung yun yung kaligayahan na lang yata magsinungaling. Pero mga kaibigan, wala na po tayong, meron ka pa, yung mababatiin po natin mga kaibigan, bukas na lang. Ito yung naman, pagpapasalamat ni Ginang Maanggi ko sa mga taga ng Kamaliran West, yung kanilang house-to-house campaign, yung mainit na pagtanggap sa kanila, sabi niya. At dun sa iba pang mga barangay, maraming salamat po sa inyo, Barangay San Jose. Nag-aano talaga sa house-to-house. Pero ito maputi kasi itong tandem na to si Mama Maanggi ko na tumatakbo sa pagka-mayor sa Urdaneta at saka si Ma'am Chinky Perez. Pag maputi kasi, mamumula lang yan, magbabounce lang yung init. Pero, syempre may protection. Kagaya ng ibang mga kandidato, may protection sa braso para naman protection against yung matinding init na sikat ng araw. Good morning kay Kuya Benjitan, kay Ma'am Rose, tsaka kay Mamata. At saka yung nagtataka, isa sa mga aburido, hindi tayo naririnig sa ere. Ayan, good morning at Chikora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tubong. At saka si DCV yan. Wala na po tayong sapat na oras. Tabayanan po ninyo susunod agad or in the morning. Makakasama ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side. Si Ka Edwin Ino. Ako po si Liway Manantan I Paragiren. Ako naman si Susan Valdesiada. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, Believe. Nagbabalita